Ang tumataya sa loto, mga mahihirap. Di ako papayag dahil maraming mawawalan trabaho. Libo-libong mawawalan trabaho. Yabang ninyo sa PCSO. Ano bang pinagmamalaki ninyo? First time in history for your information. Anong meron sa PCSO? At ipapasabi na ko kayo. Samantalang lahat ng mga agency ng gobyerno pag pinapatawag sa Senado, pumupunta kayo sa PCSO, hindi. Ano meron sa inyo? Anak kayo ng mga Diyos? Kayo sa PCSO parang sa tingin nyo, you guys are very special. I don't know kung anong pinagmamalaki nyo, lalo ng boss nyo si Robles. We sent a letter to you last several weeks ago para sa hearing na ito. And you sent us a letter saying hindi kayo makaka-attend. Lahat nagpa-reschedule ang PCSO. Nung magpa-reschedule kayo, tinanggap namin yung rescheduling ninyo, and then only for us to receive a letter stating na hindi na naman kayo makakadalo. Ang yabang ninyo sa PCSO, ano bang pinagmamalaki ninyo? Anong meron sa PCSO? Samantalang lahat ng mga agency ng gobyerno pag pinapatawag sa Senado, pumupunta kayo sa PCSO, hindi. Ano meron sa inyo? What makes you so very special? Ngayon wala dito yung boss nyo. Kayo mismo ang humingi ng reschedule, and then pagdating nung date na pinatos namin, yung date na binigay nyo, a week later, para sa hearing na ito, magpapadala kayo ng sulat last minute na hindi kayo maka-attend. Samantalang lahat ng agency ng gobyerno, pag may hearing, pinapatawag sa Senado, pumupunta. Sorry, kayong dalawa, baka magigisa kayo. Sinubo kayo sa Lions Den nitong boss nyo, na dapat ang boss nyo nandito, hindi kayo. Diba? Nagpadala kami ng invitation sa inyo ahead of time, way ahead of time. Hindi kayo kumibo. And then last minute, sinabi nyo hindi kayo maka-attend dahil launching ng e-lotto. At nag-request kayo ng reschedule for another week. Kayo pa mismo nagbigay ng date. And we said, okay. And then pagdating ng date na yon, the date before, hindi ulit kayo maka-attend. Lahat. Hindi pa ako nagbanta na magpe-privilege speech ako at ipapasabi na ko kayo, hindi pa sana kayo mag-attend. May umattend nga, dadalawa lang. No, galit ako. Kasi lumilitaw na meron kayong pinagmamalaki. Nagmamayabang kayo sa PCSO. Galit ako sa sistema na inilatag nyo na kung saan kayo po'y nagmamayabang diyan sa PCSO. Not you personally. I'm sorry. Kung ikaw ay na-offend, it's not about you. Good morning, Mr. Senator. To be frank, Your Honor, the only reason why we're requesting for an extension is because the launch of our PLS is due on October 1. Now, why is it of such importance? The current system that we are using as of now, No, let me cut you off. Nung kinansel nyo yung unang patawag namin, kayo mismo ang nagbigay ng date kasi sabi nyo meron kayong e-lotto launching, and then you guys gave us the date na available kayo. And then when we said, okay, sige, yung date na yon isa-set natin for next hearing, kayo pong nagbigay ng date, and then last minute, the day before, sabi nyo hindi kayo maka-attend. Lahat kayo. Parang boycott. Yan sinasabi ko, ano bang pinagmamalaki ng PCSO? Ano meron sa inyo? Anak kayo ng mga Diyos? Your Honor, Anak kayo ng Diyos din sa PCSO? no, Your Honor. I would like to explain the reason for our requests. No, you don't have to request. Nagmamayabang kayo siguro that the least that you can do is apologize. Sir, which is why I'm asking for an apology, Your Honor. And I'm explaining the absence of the resource persons who can explain and answer your questions in detail. No, Ma'am Attorney Contacto. Remember, nung unang hearing na sinet namin, that was last week, and you were given notice way ahead of time, umuo kayo, and then last minute, sabi nyo, launching ng e-lotto. Wait a minute. And we said, okay. And then kayo mismo ang pumayag na iset it, to set the hearing for another date. Okay? So, dapat nakapag-adjust na kayo. Dapat nakita niyo na po yung schedule ninyo.
na kung pwede ba kayo hindi a week later. And then, all of a sudden, hindi na kayo pwede. Come on. Come on. Mr. Senator, I have a copy of the letter that we sent. There was no mention of the e-lotto. What we have here is, we did mention Yung first letter ninyo is September Iloto launching. 18. It was two agendas, Your Honor, that we raised in the first letter. So in the first paragraph is the launch of the e-lotto, and the second is the transition the PLS, sir. Right now, I cannot stress enough, sir, the reason why we need to focus on the PLS. And if you would allow me to explain, sir, this would explain the absence of our officials right now. As I was saying, sir, our ELDA, the equipment lease agreement, which is the system that is currently being used by the PCSO, is set to expire on September 30. Okay. Ayokong ubusin yung oras natin, Attorney Cotakdo, dahil lang sa pagpapaliwanag ninyo. Let's proceed na lang. Okay, Basta sir. the fact remains na ang yayabang nyo dyan sa PCSO. This is the first time it happens dito sa Senado na twice in a row, last minute, magka-cancel, magbo-boycott ang isang agency para sa isang hearing, napaka-importanting hearing na patawag ng Senado. First time in history, for your information. Nagets nyo? We apologize, Your Honor. Thank you. Now, nung last hearing, sinabi ko, yung mga kabo nyo sa STL dapat mabigyan ng mga benefits. Nag-oo kayo, you send us a letter na on process, etc. Anong nangyari? May benefits na ba yung mga kabo kobrador ng STL o wala pa rin? Dapat meron silang SSS Pilal Pag-ibig. Because every single day, sinasabi nyo agent sila, sinasabi nyo part-time sila. No, every single day, umulan man, uminit, umiikot mga yan para molekta ng taya. Hindi mabubuhay ang STL kung wala mga kobrador, kung wala yung mga kolektor, kung wala yung mga kabo. Kumikita ng milyon-milyon, bilyones kada taon ang mga STL operator na yan, and yet katiting lang na portion yan ilaan para sa benefits ng mga kabot kobrador, hindi magawa-gawa. Why? Paki-explain. Ang nag-guide po kasi sa amin is yung aming STL Implementing Rules and Regulations, yung IRR po. Nakasulat po doon kasi, which was approved by the OP rin po. Nakasulat po doon kasi na ang mga empleyado po, yung sales force po ng mga STL agents po namin ay they are required to submit yung mga registration nila sa SSS, PhilHealth, etc. po. So, and also, included in that, yung certificate of remittances po nila to show proof that they have been complying with the requirements of the law insofar as benefits are concerned under PhilHealth and SSS po. Hindi nila submit? Hindi sila nakapag-comply doon sa request ninyo? It is actually a non-negotiable requirement when AACs apply for renewal. So much so that if the AACs who apply for renewal do not submit these submissions, so Teka muna. So, yung tumakabo at kobrador, ni-require nyo na mag-submit ng mga documents. no, sir, the AAC, sir, Authorized Agent Corporation, sir. So these Okay. are the corporations who operate the STL. Now, So, what did you require from authorized agent? under our IRR, sir, Huwag ka na mag-acronym kasi hindi ako sir. sanay. Under our rules, sir, authorized agent corporations are required to submit the proof of remittances to SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. It is a non-negotiable requirement, sir, when authorized agent corporations apply for renewal. Under our rules as well, sir, an authorized agent corporation who does not submit these documents when they apply for renewal will not be allowed to be renewed. Kaya nga, i-require nyo nga itong authorized agent corporation. They are being required, sir. Oh, kailan nyo i-require sila na i-submit those proper documentations, magko-comply sila nang sa gayon, magkakaroon ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, ang mga kobrador at kabo. And I want it to happen kasi nung last time nangako kayo sa akin na magkakaroon na, and this was months and months ago. Bakit hanggang ngayon wala pa? The current IRR, we have about 20 AACs who applied for renewal, and consistent with our rules, they were made to comply with the submission of
the proof of remittances to SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. In Teka muna, response, ano yung proof of remittances? proof of remittances of the benefits of the cabos and the other employees of the authorized agent No, corporations. no, attorney, all you need to do, baguhin nyo siguro yung IRR ninyo, ang dami pang pasikot-sikot, basta't i-require nyo ang inyo pong mga STL operators na sa oras na pagbukas nila ng kanilang franchise, matik, meron na agad SSS, PhilHealth, Pag-ibig ang lahat ng kobradores at lahat ng kabo. Yes, sir. Ganun lang kasimple, wag na natin Yes. gawing komplikado. Yes, sir, we will comply. So, when is this going to happen? We will try to do it as soon as possible, sir. Kailan as soon as possible? Give us a date. We'll confer with management, sir, because we are still in the process of revising our IRR, the rules and regulations of the STL. So we will raise this with management to include the suggestion that you offered, sir. So, when nga? Kasi nung last time nag-usap tayo, sabi nyo, ASAP. And this was months Okay, ago, sir. last year. We will give an update by next week, sir. So, by next week, you will give us an update Yes, sir. kung kailan may sa katuparan nito na magkakaroon ng benepisyo ang mga kabo at kobradores Yes, sir. ninyo. Pero I doubt it. Or baka hindi na kasi may balita ako na gawin nyo ng electronic, Lotto and then STL, wala ng kabo. We are not familiar with the news. That's why, mamayang 1 o'clock, nag-file ako ng resolution, ng bill, na hinaharangan ko yung pagiging electronic na ang Lotto at STL. Ang tumataya sa Lotto, mga may hirap. Hindi ako papayag dahil marami mawawalan trabaho. Libo-libong mawawalan trabaho. Wala kayong pakialam kasi ang pakialam nyo, magkano bang kikitain dyan sa electronic? Magkano kikitain dyan sa apps na babayaran ng 14%? Sa gross receipt, 14% ang kikitain ng apps application na gagamitin ninyo. For all we know, baka isa sa inyo dyan may-ari niyan eh. I don't know. Wala kayong, alam nyo, kayo dyan sa PCSO, ang nagpapasahod sa inyo, mga pobre, why? Ang tumataya sa Lotto, mga may hirap. Wala namang mga taga-Forbes Park na tumataya sa Lotto. Gets nyo? Lahat yan, mga mahirap. Lahat ng tumatay sa STL, mahirap. Tumatay sa Lotto, mahirap. Nangangarap na kahit papaano makatsambak, manalo ng 1,000 o kung magkano man, may pandagdag sa kanilang mga pangailangan. Kaya kayo, ang gaganda ng mga damit nyo, ang nagpapasahod sa inyo, mga mahirap. And yet, itong mga mahirap, tatanggalan nyo ng hanap buhay. Itong mga kabo, ipipace out ninyo. Itong mga Lotto outlet, ipipace out ninyo. Ilan ba ang Lotto outlet? Ma'am, We don't have the data right now, sir. alam nyo ba pag naging electronic na yung Lotto, yung tayaan, papipace out na yan, yung mga Lotto outlet. And we're talking about hundreds or even thousands, I think. At ilan ang mga empleyado niyan? Okay, let's proceed. Doon sa e-Lotto. Sino ba kasi may pakana nitong e-Lotto na to? Sige nga, bakit gawin yung electronic itong Lotto? E-Lotto. First, we would like to clarify, and we've already stressed this before Congress when we were called also. Well, iba yung sa Congress, iba yung sa Senate. No, sir. But I'm just reiterating. What we have is only a test run. We are not totally phasing out the Lotto agents. As in fact, as I have mentioned a while ago, we will be transitioning to the Philippine lottery system. We also have right now, sir, a memorandum from management that we plan to increase an additional 2,000 terminals to cover those that will be left behind from the migration to the PLS. Teka muna, sabi nyo test run. Yes, sir. Okay, define test run. Kasi ang pagkakaintindi ko, yes, test run. And then later on, sabihin, ay, successful, ay, tanggap na ng mga tao, then itutuloy-tuloy nyo na yon. At magiging permanente na yon. Kasi nga, meron kayong kakontrata, itong kumpanya Pacific something, na kikita ng 14% gross receipt na mga taya. That's so big. Dati nga, 22% eh. Siguro, tinablang kayo ng hiya. Siguro na inabot kayo ng kahiyan dahil ang
Garapalan, 22% i-charge sa bawat taya na mapupunta doon sa application. Now we could have just buy out that application na yan. 22, pero anyway, naging 14% na lang. Pero malaki pa rin yun. Sa bawat taya, 14% mapupunta doon sa apps. Kita nyo kabalastugan ninyo? reason, sir, why we are considering e-lotto is because of the proliferation of illegal lotto betting sites. I actually accessed one about 2 weeks ago. So these are electronic platforms, mobile applications rather, that claim to be accepting bets for lotto. The payment that they make is through GCash. I mean, merong mga Illegal, sir. illegal betting stations sa loto. No, sir. What I am saying, sir, are illegal betting sites that are not affiliated with PCSO who get bets for lotto. They get, And because of that, kaya kayo mag-open sir, e-loto sir, the agency, application. Your Honor, the agency is losing, I think, about 4 billion from these illegal betting sites. Okay, give me a list of that. Give me a record of that. We will be giving you, sir, the list of the illegal betting sites as well as the illegal mobile applications that No, claim ang to be alam ko getting na bets. ang ginigirilya o nagkakaroon ng illegal patayan, STL. No, pero sir. sa loto, no. There are also illegal. We will be giving you, sir, a list of all the websites, illegal Okay. websites, as well as the illegal mobile applications. Alam mo, Attorney Contacto, alam naman ng lahat, okay, kahit na bata, matanda, na merong lotto betting stations. Yung sinasabi nyo, yan ay testing pa lamang. Eventually, magiging regular na yan, magiging permanente na yan. Huwag nyo naman kaming bulahin. Huwag nyo naman kaming lukuhin. Sir, just because that No, platform hindi will lang be ba? here. You're young and you cannot fool me. Kayo dyan sa PCSO. Eh, yung boss nyo nga dati may involved sa katiwalaan sa LRT. Tapos lulukuhin nyo kami. Alam mo ba yung boss mo, di ba? Nasangkot sa katiwalaan yan before. But anyway, you don't have to answer that because that's besides the point. Oh. Sangkot sa katiwalaan yung boss mo. Tapos ngayon, magmamayabang kayo sa akin. We are not being arrogant, Your Honor. What I am just saying is that we need to take steps to counter these illegal betting sites. Then, kung may mga illegal betting sites, then call the police, the NBI. And we did, yes, sir. Well, then you don't have to change the system just because may mga illegal sites para kayo ay magbubukas na another problema. That's another problem by coming up with e-lotto because yung e-lotto pwede nang tumaya pati mga bata. I beg to disagree, sir. No? Yes, sir. Because under our guidelines, it is required that a KYC procedure will be undertaken strictly before any bettor can access our platform. So the KYC that our platform has would require a potential bettor to submit 2 valid government IDs and the face scanning system. Halatang bago ka, halatang bagito ka. Okay, KYC, know your client. Yes. Pwede naman mag-utos ng mga bata, ng driver nila, ng kasambahay nila. Pwedeng utusan ng bata ang nakatanda sa kanila. Ganon din yung ginawa ng isabong. May mga KYC din yung isabong. Pero, ano nangyari? Lahat tumataya. Nakataya. No. Yung sinasabi mo KYC, naintindihan kita. Pero makakataya pa rin mga bata. Sabi ko kanina, pwede naman utusan ng mga bata ang mas nakakatanda sa kanila. Pwede nilang utusan yung kanilang driver. Pwede nilang utusan yung kanilang gardener. Pwede nilang utusan yung barkada nila. Pwede nilang utusan yung magulang ng kanilang tropa. Hindi pa ho siya talaga fully operational sa market. If it Harangin ko yan. I'll do everything in my power. Harangin ko yan at hindi matutuloy yan. Trust me. Yes, Your Honor. If I may just po, in-explain ko lang po kasi yung sa yung existence po niya ngayon for a year po, and then after that, if it is successful po and viable for PCSO in the market, Kaya nga, pag naging successful and viable, itutuloy-tuloy. Tama? hindi pa po sir kasi isa-subject po yan sa public bidding under RA 9184. System lang po sir, wala Kaya nga. wala pang games po yun. Kaya nga. And then, of course, pagdating sa bidding, madali man ma-rig yung bidding. And then, hanggang sa tuloy-tuloy na, maging operational na yung e-lotto. Kaya nga, harangin namin yan. Yes. Maraming mga senador kausap ko na hindi sang-ayon dyan because maraming mawawalan ng trabaho. Ilan ba yung lotto outlet sa buong Pilipinas? Bawat isang lotto outlet, ilan ba ang mga nagtatrabaho dyan? Lahat ito magiging jobless. Sino ang panalo? Yung may-ari ng application.
na kumukubra ng 14%. Nagdagdag kayo ng sakit sa ulo. Okay na yung Lotto outlet. Yung mga tao natutuwa pag mataas yung pot, pipila sila. Ngayon, electronic. 14%, malaki pa rin. Dati nga, 22% yan eh. Siguro, inabot kayo ng hiya. Garapala na ata ito. Sige, baba natin sa 14%. Ngayon, 14%, still, mali pa rin. At ang balita ko, later on, iwa-wipe out nyo yung mga Lotto outlets na may nagtatrabaho dyan, mawalang trabaho, and then later on, sasabihin nyo successful, viable, pati yung STL, na libo-libo na naman ng mga kabut-kubrador ang mawalang trabaho. Wala kayong pakialam sa mga mahirap nating kababayan. Wala kayong concern. Yun yung point ko eh. Kasi kung meron kayong concern, last year pa natin pinag-usapan yung benefits ng mga kabut-kubradores. Ninyo, dahilan kung bakit kayo may trabaho ngayon at meron kayong sweldo, kumikita kayo because of na mananaya. Yung mga hirap. Ngayon, tatanggal mo ng trabaho mga to. Ilan ba libo ang kabut-kubradores ninyo? Apologies, Your Honor, I don't have that information po with me. However, sir, to clarify lang po, Your Honor, PCSOs, to my knowledge po, sir, and based on the instruction of our general manager, we are not phasing out or terminating. Well, eventually you will. Meron akong reliable source, eventually you will. Yung STL, ipipace out nyo. No, kahit na anong iling mo, Iha, mag-iling ka na hanggang gusto mo. Okay? Hanggang gawin mong trompo yung ulo mo sa kailing, meron akong reliable source na eventually, pati yung STL, gagawin yung electronic sa taya. It's okay. Umiling ka lang. Sige, bigyan kita 1 minuto. Umiling ka lang, umiling. Your Honor, the e-lotto po is just an expansion and addition po to our existing fixed... Alam mo, attorney, sir, ma'am, attorney, kahit na anong klaseng palusot ang gagawin nyo, alam ko naman ang endgame nito. May sasakatuparan yung plano ninyo. At ano yung plano na yon? May kumita na malaki at the expense of the poor people. Ito, 2,000 terminals, Lotto terminals, Lotto agents, nationwide, ay napasara na ninyo. Sinabi nyo due to low sales. Pero ang reason ay sapagkat papasok ng e-Lotto. 2,000. Isipin mo ilan mga empleyado ang nawalan ng trabaho. Empleyado na nagtatrabaho sa Lotto outlets na yan. Okay, papunta rito itong grupo. Sige, tingnan ko. Magsinungaling kayo, darating sila rito, pinimbitahan ko. It doesn't make sense. Magtatayo kayo, mag-uumpisa na yung e-Lotto, electronic, and then magre-recruit kayo, magtatayo kayo ng more Lotto outlets. It doesn't make sense. Your Honor, to clarify. Sandali lang, sino pang papayag na magtanggap ng offer ninyo para magkaroon ng Lotto outlets? In fact, nandiyan ng electronic. Your Honor, to clarify, the 6,500 were the number of terminals acquired by the former management for the Philippine lottery system. You mentioned about the 2,000. As of September 19, the management has released a memorandum for the lease of an additional 2,000. I think, sir, the confusion comes from the fact that the PLS is different from the e-Lotto system, sir. So the PLS is simply a migration of the system for lottery itself and not the betting platform Ma'am, mismo. huwag ka muna gumamit ng mga acronym. Kailan po nakakaintindi. Ay, sorry, sir. Ano yung PLS? Philippine Lottery System, it will be the new system used by lotto agents in their businesses. The reason why there are only rather 6,500 terminals was because that was the number that was procured by the former management, not by the management, not by the current Kaya nga, management. 6,000, di ba? Yes, sir. However, Dadagdag kayo ng yes, sir. 30,000. Yes, sir, we will. Despite the fact na kayo ay maglo-launch na ng e-Lotto. Yes, sir. Yan nga sinasabi ko kanina, it doesn't make sense. Kahit na ako, tingnan nyo ako, attorneys, kayo mga abogado, okay? O sabihin natin kayo, magkakaroon na ng e-Lotto. Kayo ba papayag na magtatayo ng Lotto outlet? Na alam nyo naman, mas ipiprefer pa ng mga tao
na tumaya na lang online kaysa pipila. Hindi na maging viable yon. Nagsara na ngayon 2,000 eh. Ngayon mag-open kayo ng another 2,000. Lokohan to. Sino pinagluloko nyo? Lokohan yung lalo yung panot. No. You're making a fool out of us. No. Mag-open kayo ng more Lotto outlets. And yet, nandiyan na, parating na itong iLotto. Sino pang tataya sa Lotto outlets na very convenient, pindot-pindot lang sa cellphone, makakataya na sila. Mababangkrap. Mapipace out na ito. At ilan ang natatrabaho dito sa mga Lotto outlets? Maging yung may-ari niyan, na ilang inaasahan na negosyo nila, na may ibang pamilya din yan, may mga anak din yan. Maraming maapektuhan doon sa electronic lotto. Ang kikita rito, yung may-ari ng application, yung magpo-provide. Kasi nga 14% ang kikitain sa gross receipt. So, therefore, siya may kinabang. Tinanggalan nyo ng trabaho, tinanggalan nyo ng hanap buhay, itong thousands and thousands of employees na nagtatrabaho sa Lotto outlets, maging itong mga may-ari, at ipinasa nyo dito sa may-ari ng application. Kung sino man ito, I don't know. Papunta na po dito yung mga Lotto operators para pasinungalingan po yung mga pinagsasabi nyo. And these people, there's nothing personal against you, Attorney Contacto, Attorney Porciuncula. Pero pupunta sila rito para mag-testify. Ngayon, malalaman natin kung tumutugma ba yung pinagsasabi nyo kanina doon sa sasabihin nila later on. Okay? Now, let's move on. When is it going to be given to them, the refund? Sir, check na lang po yung compliance po nila doon sa documentary requirements. And then, if they have fulfilled the documentary requirements requested, the refund will be issued to them po. Diyan tayo eh. If they comply doon sa requirements, merong if. Yun eh. Alam mo ang balita ko, i-refund, tawagin yung bawat operator, you will receive a refund of your prize fund na erroneously na isingil sa inyo. Pero paano si Eddie? Yun eh. That is not true, Your Honor. Well, you may say it's not true, but dami ko nakausap na operator, attorney, contacto, madam. Sir, whoever these operators are, I suggest that they submit a formal complaint so we can hold accountable the officials who say that. Kita nyo, kasi kung talagang gusto nyo i-refund to, you should have refunded that long Sir, time ago. And as per the ABD, there were agent corporations who have already submitted. I know, attorney, yung mga pinagsasabi mo. Pero the fact remains na napakatagal na kasi yan, binibitin, iniipit, noon pa yan eh. No, long time ago pa dapat yan na refund. Yes, sir. Actually, sir, as soon as our hearing finished, the management took steps to address it. So this circular, Okay, sir, so as soon was as June 29. finish yung hearing natin, when was that last June- hearing? I forgot na, sir, So- pero our Tama? yes, sir, and the circular was June 29, 2023. So we are currently in the process, sir, of doing the refund. Okay. So June, ano na ngayon? July, August, September, October. So 4 months na on process pa rin yung sa refund. 4 months. In the same manner, in the same way, doon sa sinabi na ninyo na magkakaroon na ng benefits yung mga kabo at kobradores ninyo, hanggang ngayon wala pa rin. On the other hand, habang pinapatagal, maraming magdududa. February pa pala. February, March, April, May, June, July, August, September. 7 months. Gusto kong iwasan yung korupsyon dyan sa PCSO. Okay, ang dami mo binanggit na requirements Yes, sir. bago nila makuha yung Yes, kanilang refund. Ilan po yung requirements? 3 requirements only, sir. 3 requirements. Yes, sir. Na very clear naman na sila ay nagbayad o kinaltasan ng 2%. Ba't kinakailangan pa maglagay ka ng layers and layers of requirements? Very obvious na sila ay nakapagbayad ng 2%.
All they need to do siguro is yung na-charge sa kanila na 2%, yun lang siguro dapat. O, na-charge kami ng 2%. Ito na yun, resibo. Bakit ang dami pa? Parang pinapahirapan nyo. Your Honor, but, No, bakit sila kailangan magpa-submit ng financial statement? sir, these are accounting and auditing requirements po which I hindi ko Then baguhin nyo yung kanilang yung inyong patakaran diyan sa accounting. Baguhin nyo yan kasi by putting those requirements, lalo nyo dinidelay yung proseso. Ngayon itong mga operator, pwedeng magsawa na sila or pwedeng dahil naipit sila mismo mag-offer, boss, bigay nyo na sa amin yan. Sige, 50-50 lang tayo. Yun eh. Naglalagay kayo ng mga sistema. You put something na para itong mga tao na gustong kumuha ng refund, imbis na maabala, para mapabilis na lang, boss, magbibigay na lang akong 20%, 50%, o sige, mapabilis na. Wag na kasi ganito na lang, baguhin yung sistema nyo sa accounting. All they need to do is show proof na sila ay nabawasan ng 2% para doon sa printing ng papel sa taya. Once they have shown that to you, yun na yun. Bakit pati financial statement nila? Of course, yung iba hindi na siguro mag-submit ng financial statement dahil marami pang mga busisi bago nila makomplete yung kanilang financial statement. Pinahirapan nyo eh. Bakit yung pinahirapan? Yun na nga. Para pag nahirapan na yung tao na kumukuha ng refund, ang gagawin, o sige, bigyan na lang kita ng 50%. Wala na yung mga requirements na yan. Akin na yung refund ko, kahit na 50% na lang tayo. O di, kayo dyan sa PCSO will be laughing all the way to the bank. Yes, sir. So thank you for pointing that out to us, Your Honor. We are So grateful. ASAP, ibalik na doon sa mga operator. Again, all they need to do is show proof na nakaltasan sila ng 2% o nagbayad sila ng 2% para doon sa printing ng papel sa taya. I-refund na agad. Wala na maraming cheche boreche. yes, Your Honor. Actually, one of the requirements is for the submission po ng original copy ng official receipt po. Yun lang yun. Expenses po. Kaya nga, nakakatawa. Bakit pati financial statement? Thank you, Your Honor. May mga tao na matatakot magpa-submit ng financial statement for whatever reason. Ba't ako magpa-submit ng financial statement? Baka dito mayayari ako sa BIR, baka ma-expose ako, etc. So, naglalagay kayo ng something na para itong operator matatakot. Diba? Ngayon, para hindi niyo na kailangan i-comply yan sa takot, magbibigyan ng kay Eddie. May Eddie dyan sa PCSO, mayroon pang Efren. Alam niyo po, Madam Attorney, Sir Attorney John Derek, yung bang mahihirap nating kababayan, naghihirap na, lalo sila maghihirap. The poor become poorer, the rich become richer. Kasi itong may-ari ng application ninyo, mayaman na to. He's a billionaire. They're a billionaire. And dadagdagan yun panibagong bilyones. Ito may-ari ng application. Itong mga lotto outlets, operators, mahirap lang ito sila. Gusto nila magkaroon ng extra income or ito ng pinakahanap buhay nila at magkakaroon ng mga empleyado. Lalo sila maghihirap. And I would like to remind you again na nandiyan kayo sa PCSO para manilbihan sa mga mahirap nating kababayan. Ang pupunta sa PCSO, di ba? Humingi ng gamot, pumipila, financial assistance, pang-ospital. Di ba? At saan galing yung mga pinamimigay niyong pera? Alam niyo naman, di ba, sa mga mananaya? At sino po yung mga mananaya? Mahihirap po nating kababayan na nagbabaka sakali na manalo at magkaroon ng konting pera, mapunuan ang kanilang mga pangangailangan na hindi sapat sa kanilang kinikita. Totoo yan. Wala naman tumataya na taga Forest Park, taga Corinthian, taga kung saan sa Ayala, Alabang. Wala di ba? Ang tumataya yan yung mga mahirap na kababayan. So alagaan nyo dapat yung pera dyan sa PCSO. Take good care of their money.
karamihan sa kanila tumatayak. Imbis na pambili na lang bigas, nangangarap na itong itataya ko, baka manalo ako ng 100,000 o milyones. Pambili na ng bigas. Pagkain, itinataya pa. Alagaan yung perang yon. Huwag yung basta-basta ng winawaldas. Kung ano-ano yung mga ilalagay niyo mga sistema. Kailan pupunta si Mr. Robles sa hearing na ito? Bakit hindi na lang kayo po ang mag-operate ng application? Bakit kinakailangan ipapasa niyo po, i-outsource niyo yung application? Why not come up with, buy your own application para makatipid tayo ng 14%? Your Honor, based on the report po ng aming gaming sector, we do not have the technical or technological capability po, sir. That's why we... Yes, pero Ito po bakit yung mga ba't hindi kayo established mag-develop? systems, Ba't di ka sir. bumili? Well, the reason why po yung ginagawa po namin ngayon is test run po muna to see if it's viable. Hindi nga, sir. Maghanap kayo ng mga IT experts na pwede makatulong sa inyo na mag-set up ng application. Pwede nyo namang gastusan yan, budgetan, hanggang sa makabuo kayo ng asang application na will meet your needs dito sa iloto ninyo. Kung halimbawa, papayag kami. Diba? Bakit kinakailangan mag-outsource pa kayo na pagkamahal-mahal? Magkano bang kita ng loto a year sa taya? Gross po, gross. Approximately, more or less. Done it yourselves, hire ITs, experts, and then magbuo kayo ng application niyo, mas nakakatipid. Pabor sa taong bayan, imbis na ibinabayad niyo 14% doon sa outsource na application ninyo, yung matitipid niyo doon, edi panibagong ambulansya yun. Ilang mga may sakit, may mga cancer, chemotherapy ang matutulungan. Di ba? Marami mapapagamot. Kaysa naman payayamanin niyo lalo ito may-ari ng application. O sige, magkano po yung gross receipt? Sino may calculator dyan? Nagka-calculator nga kayo? Okay, 21.55 billion in 2021. Wow, kaya pa ba ito ng calculator? 14% ng 21, sabihin natin 20 na lang. Magkano? Ito ang mapupunta doon sa may-ari ng application. Sana ma-B, anak ng karagatan, anak ng dagat. Wow! 3 billion, napakaswerte naman ito may-ari na application na ito. Sino bang may-ari na application na ito? 3 billion ang kikitain niya a year. Ilan ang mapapa-sponsor niyo ng kidney dialysis, chemotherapy, ambulansya, ang dami ang 3 billion mapapagamot. Ang dami makikinabang sa 3 billion na yan. A year. And forever. Ang contract na yan. Kaya sabi ko, kung bibili kayo, magtatayo kayo ng sarili yung apps, hindi siguro abutin ng 3 billion. Pinakamalaki na siguro 100 million. 100 million lang sabihin natin. 300 million lang kunyari lang. Oh, tipid pa rin kayo ng 700 million. One time. Kita mo? Kung anong pinanggagawa nyo dyan sa PCSO, para kayo naglalaro lang. Para kayo nagja-jackstone at jack-in-poy lang dyan sa PCSO. Pinaglaruan yung pera ng mga mahirap nating mananaya. You're playing with their money. 3 billion. Eh kung 21 billion, lagyan mo. 21 billion, magkano ang kikitain itong application ito? It's 21 billion times 22%. Magkano sana kung hindi sana napigilan? 4.5 billion sa 22%. Ganito na lang pong gawin nyo. Pero ako po hindi papayag, harangin ko to. Pero kung sakali, for whatever reason, nakalusot kayo, pero harangin po namin yung Senado. Marami pong mga kumukontra. Sana po, nagtayo na lang kayo o bumili na lang kayo, mas makatipid pa. Diba? Yung every year na matitipid na bilyones, marami mapapagamot. Kidney dialysis, chemotherapy, ambulansya at kung ano pang may sakit. Pero hindi ako papayag. Kahit na ganon, hindi ako papayag kasi ayoko marami madidisplace ng mga lotto outlets at yung kanilang mga trabahador. At alam nyo yung karamihan sa mga trabahador nila,
mga kamag-anak nila. Ito na pala, itong may-ari ng application para sa iloto, si Mr. Willie Osier. I don't have anything against Mr. Osier. I don't know him. Pero magiging bilyonaryo na ito, lalo pa siya maging bilyonaryo. Anyway, next time siguro, sabihin nyo sa boss, wala naman kami kinalaman dito, boss. Hindi naman kami kumikita rito. Kayo naman kumikita dyan. Mga boss pala, wag lang. Para, mga boss, kayo naman kumikita dyan. Kami, sweldohan lang kami. Ba't kami susubo nyo, boss? Kayo na. Hindi, alam ko, kayong dalawa, wala akong nababalitaan tungkol sa inyo. Malinis kayo. I'm telling you that with a straight face. Wala kayong bahid ng korupsyon. Kayong dalawa. Malinis kayo dyan sa PCSO. Pero ilan dyan sa mga kasamahan ninyo, corrupt. Anyway, ready na po kayo mag-swear? Opo. Meron kang competition na bibenta ng ticket. Opo, Sino po ito? hindi ko alam kung pwede kong sabihin. Pero, Okay. Ang- Comsec, yes. can we put them on? Your Honor,